Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa bawat pagmulat natin ng ating mga mata sa mga agong araw, isang paalala ang hatid ng Diyos na kahit anuman ang dumating na unos, siya ay ating matatag na sandigan. Sa mundong puno ng pagbabago, kaguluhan, at kawalang katiyakan, napakahalagang malaman kung saan tayo nakatayo. Ang The Solid Rock Morning Devotion ay paalala na ang ating pananampalataya ay dapat nakatayo sa matibay na pundasyon at yun ay walang iba, si Hesukristo. Tulad ng sinabi sa Mateo, Kabanata 7, talatang 24 hanggang 25, na ang bawat nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa nito ay tulad ng isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos man ang ulan, bumaha man at humangin ng malakas, hindi ito bumuho. Ang The Solid Rock ay sumisimbolo sa katatagan, sa tiwala at sa katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ang ating buhay ay itinayo sa Kanya, hindi tayo madaling matinag ng mga problema o tukso, takot. Maaaring yumanig ang ating paligid, ngunit nanatiling matatag ang ating pananampalataya, sapagkat ang ating pundasyon ay si Kristo. Kaya sa ating morning devotion, mga kapatid, anyayahan natin ang presensya ng Diyos sa ating puso. Tayo ay magpasalamat sa Kanya na Siya ang ating matibay na bato, ang ating kanlungan, ang ating lakas at pag-asa sa bawat araw ng ating buhay. Ang ating pong pagninilayan ngayong umaga, mga kasulitra, ay matatagpuan sa magandang balita, Biblia, sa Santiago, Kabanata 4, talatang 3. Ito po ang sinasabi. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap, dahil hindi tama ang inyong layunin. Humingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Samahan ninyo ako sa pananalangin, mga kasulidra. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, aming Ama sa langit, lumalapit kami sa iyo ng may pagpapakumbaba at taos-pusong pagsisisi. Maraming salamat po sa iyong walang hanggang pag-ibig at sa iyong biyayang patuloy na gumagabay sa aming buhay. Panginoong Hesus, ituro mo sa amin sa Santiago na may mga pagkakataong hindi namin natatanggap ang aming hiniling sapagkat mali ang layunin ng aming puso. Patawarin mo kami kung minsan ay inuuna namin ang aming sariling kagustuhan kaysa sa iyong banal na kalooban. Patawarin mo kami kung ang aming mga panalangin ay naging makasarili, naghahangad lamang ng pansariling kapakinabangan at hindi nakatuon sa ikaw at sa ikabubuti sa aming kapwa. Siyasatin mo ang aming puso, O Diyos. Linisin mo ang aming mga hangarin at ituwid mo ang aming mga motibo. Turuan mo kaming manalangin ng may pananampalataya, may kababaang loob at buong pagtitiwala sa iyong karunungan. Naway hindi ang aming kagustuhan ang manaig,
kundi ang iyong perpektong kalooban sa aming buhay. Bigyan mo kami ng pusong marunong maghintay sa iyong tamang panahon. Kapag ang sagot mo ay hindi pa, o hindi, tutulungan mo kaming tanggapin ito ng may pagtitiwala. Sapagkat alam namin ang iyong mga plano ay laging mabuti at para sa aming ikabubuti. Dalangin din namin ang iyong pagpapala na sa aming mga pamilya, mga kaibigan, aming simbahan, at sa lahat ng aming makakasalamuha. Pagpalain mo ang mga may karamdaman at ng kagalingan, ang mga nalulungkot ng pag-asa, ang mga nangihina ng lakas, at ang mga niyaliligaw ng iyong patnubay. Naway ang bawat panalangin namin ay maging kalugod-lugod sa iyong paningin at magbigay ng kaluwalhatian sa iyong banal na pangalan. Turuan mo kaming may hangaring higit sa lahat ng iyong kaharian, ang iyong katuwiran at ang iyong kalooban sa bawat araw ng aming buhay. Ang lahat ng ito ay aming idinadalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Yan. Magandang umaga, mga kasolidra. Napakaganda ang umaga ngayong ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Diba? Ang umaga na ating natatanggap ay isang biyaya ng Diyos, no? Isang biyaya. Sa umagang ito, mga kasolidra, ang Santiago, Kabanata 4, talatang 3, ay isang matapat na paalala na hindi lahat ng panalangin ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Madalas nating iniisip na kapag hindi sinagot ng Diyos ang ating mga panalangin, nangangahulugang itong hindi niya tayo narinig o hindi niya tayo mahal. Mga kasolidra, itinuturo ng talatang ito na may mga pagkakataong ang dahilan ng hindi pagtanggap sa ating hiniling ay hindi ang kakulangan ng kapangyarihan o pag-ibig ng Diyos, kundi ang maling motibo, no? Maling motibo ng ating puso. Ang Diyos ay hindi lamang tumitingin sa ating mga salita. Nakikita niya ang tunay na layunin ng ating puso. Maaari tayong manalangin para sa tagumpay, para sa kayamanan, para sa kalusugan, o iba pang pagpapala, mga kasolidra. Ngunit ang tanong ay, bakit natin ito hinihiling? Bakit natin ito hinihiling? Kung ang layunin natin ay para lamang sa sariling kapakinabangan, pagpaparangal sa sarili, o pansamantalang kasiyahan, maaaring hindi ito naaayon sa layunin ng Diyos para sa ating buhay. Hindi ibig sabihin nito na masama ang humiling ng mga pangangailangan. Inanyayahan pa nga tayo ni Jesus na lumapit sa Ama at ihayag ang ating mga pangangailangan. So ang isyu ay ang motibo, no? Ang motibo sa likod ng ating mga panalangin. Nais ba natin gamitin ang mga pagpapalang matatanggap upang maglingkod sa Diyos at sa kapwa?
o upang palakihin lamang ang ating sariling pangalan at kaginhawaan. Sa panahon ngayon, mga kasulidra, madaling mahulog, no? Madaling mahulog sa pag-iisip na ang panalangin ay isang paraan upang makuha ang lahat ng ating gusto. Dahil sa impluensya ng materialismo at kultura ng agarang kasiyahan, maaari nating isipin na ang mga pagpapala ng Diyos ay nasusukat sa dami ng ating ari-arian. Nasusukat sa tagumpay o sa kapanyagan. Ngunit mga kasulidra, ang tunay, no? Ang tunay na layunin ng panalangin ay hindi upang baguhin ang isip ng Diyos ayon sa ating kagustuhan, kundi upang baguhin ang ating puso upang maging kaayon sa kanyang kalooban. Ang Diyos ay isang mapagmahal na Ama, mga kasulidra. Isang mapagmahal na Ama. Tulad ng isang mabuting magulang, no? Hindi niya ibinibigay ang lahat ng hinihingi ng kanyang mga anak kung alam niyang makasasama ito sa kanila. Di ba? May mga panalangin na hindi niya agad sinasagot dahil inihahanda pa niya tayo. May mga panalangin na hindi niya ipinagkakaloob dahil mayroon siyang mas mabuting plano. At may mga panalangin na tinatanggihan niya dahil ang mga ito ay maglalayo sa atin sa Panginoong Hesukristo. Ang Santiago, Kabanata 4, Talatang 3, ay nagtuturo rin sa atin ng kahalagahan ng pagsusuri sa ating sarili. Bago tayo humiling sa Diyos, mga kasulidra, mabuting itanong natin, Tanong natin, ang hinihiling ko ba ay magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos? Makatutulong ba ito sa aking paglago sa pananampalataya? Magiging pagpapala ba ito sa iba? Kapag ang mga tanong na ito ang gumagabay sa ating panalangin, mas natutuhan nating dalhin, uunahin ang kalooban ng Diyos kaysa ating sariling hangarin. Ang pinakamagandang halimbawa nito, mga kasulidra, ay si Jesucristo, no? Sa halamanan ng Getsemani. Sa kanyang panalangin, bago ang kanyang pagpapakasakit, sinabi niya, hindi ang aking kalooban, kundi ang iyo ang mangyari. Di ba? Sinabi niya yon nung siya ay nanalangin doon sa Getsemani. So dito makikita natin na ipinakita niya na ang tunay na panalangin ay may kasamang pagsuko at pagtitiwala sa Ama. Kahit mahirap ang landas, pinili niyang sundin. Pinili niyang sundin ang kalooban ng Diyos dahil alam niyang ito ang na magdadala ng kaligtasan sa sangkatauhan. Bilang mga mananampalataya, mga kasulidra, tinatawag tayong magkaroon ng pusong naghahangad muna sa kaharian ng Diyos. Kapag ang ating mga panalangin ay nakatuon sa pag-ibig, kabanalan, karunungan, paglilingkod at paglago sa pananampalataya, nagiging kaayon tayo ng puso ng Diyos. Ang ganitong paraan, ang ating panalangin ay hindi lamang nagiging listahan ng ating mga kahilingan, kundi isang malalim, malalim na pakikipag-ugnayan sa ating Ama sa langit. Naway magsilbing paalala ang Santiago, Kabanata 4, Talatang 3,
na ang Diyos ay higit na interesado sa pagbabago ng ating puso kaysa pagbibigay ng lahat ng ating hinihiling. Ang kanyang mga tugon, maging oo, hindi, o maghintay ka muna, ay laging bunga ng kanyang walang hanggang karunungan at pag-ibig. Kapag natutunan natin ipagkatiwala sa Kanya ang ating mga hangarin at tanggapin ang Kanyang kalooban, maranasan natin ang tunay na kapayapaan at kagalakang nagmumula sa pamumuhay ayon sa Kanyang layunin. Kaya sa tuwing tayo ay manalangin, mga kasulidra, lumapit tayo sa Diyos ng may malinis na puso, tamang motibo, at buong pagtitiwala. Hilingin natin ang ating buhay ay maging kasangkapan ng Kanyang kaluwalhatian, sapagkat ang pinakamahalagang kasagutan sa ating panalangin ay hindi lamang ang pagtanggap ng ating hinihiling, kundi ang pagiging higit na katulad ni Kristo sa ating paglakad kasama ang Diyos. Mga kasulidrak, ito ngayon ang hamon para sa atin. Ang hamon ng salita ng Diyos sa atin ngayon ay suriin, no? Suriin ang ating puso at ang tunay na layunin ng ating mga panalangin. Bago tayo humiling, mga kasulidrak, no? Bago tayo humiling sa Diyos, tanungin natin ang ating sarili. Ang hinihiling ko ba ay para sa kaluwalhatian ng Diyos o para lamang sa aking pansariling kapakinabangan? Sa araw na ito, hamunin natin ang ating sarili na manalangin ng may malinis na puso at tamang motibo. Hamunin natin ang ating sarili na hanapin muna ang kalooban ng Diyos bago ang ating sariling kagustuhan. Hamunin natin, mga kasulidra, na magtiwala na ang tugon ng Diyos maging oo o hindi o maghintay ay laging para sa ating ikabubuti. Hamunin natin ang ating sarili na gamitin ang anumang pagpapalang ating matatanggap upang maglingkod sa Diyos at maging pagpapala sa Kanyang kapwa o sa ating kapwa. Isuko sa Panginoon ang ating mga ambisyon, ang ating mga pangarap at mga plano na may panalangin. Panginoon, hindi ang aking kalooban, kundi ang iyong kalooban ang mangyari. Naway maging paalala sa atin ang Santiago 4:3 na ang Diyos ay hindi lamang tumitingin sa ating mga hinihingi, kundi pati sa layunin ng ating puso. Kapag ang ating mga panalangin ay nakatuon sa Kanyang kalooban at sa Kanyang kaluwalhatian, mararanasan natin ang Kanyang karunungan, kapayapaan, at masaganang biyaya. So mga kasulidrak, ngayong araw, piliin nating manalangin ng may tapat na puso, may tamang motibo, at ganap na pagtitiwala sa Diyos. Sapagkat alam natin ang Kanyang kalooban ang siyang pinakamabuti para sa ating buhay. Tayo po ay manalangin. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, aming Ama sa langit, buong puso kaming nagpapasalamat sa iyong banal na salita na ang aming napagbulayan sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa paalala ng Santiago na hindi lamang ang aming mga salita ang iyong pinakikinggan, kundi maging ang tunay na layunin at kalagayan ng aming puso. Panginoon,
Patawarin mo kami sa mga pagkakataon. Ang aming mga panalangin ay naging makasarili at nakatuon lamang sa aming sariling kagustuhan. Patawarin mo kami kung minsan ay may hinangad namin ang aming sariling kapakinabangan kaysa sa iyong kalooban. Linisin mo ang aming puso, Panginoon, at baguhin mo ang aming mga hangarin upang ang lahat ng aming hinihiling ay maging kaayon ng iyong banal na layunin. Naway maging paalala sa atin ang Santiago 4:3 na ang Diyos ay hindi lamang tumitingin sa ating mga hinihingi, kundi pati sa layunin ng ating puso. Kapag ang ating mga panalangin ay nakatuon sa Kanya, kalooban at sa Kanyang kalwalhatian, mararanasan natin ang Kanyang karunungan, kapayapaan at masikanang biyaya. Ngayong araw, piliin nating manalangin ng may tapat na puso, tamang motibo at ganap na pagtitiwala sa Diyos sapagkat alam natin ang Kanyang kalooban ang siyang pinakamabuti para sa ating buhay. Siya sa atin ang aming puso, O Diyos. Linisin mo ang aming mga hangarin at ituwid mo ang aming mga motibo. Turuan mo kaming manalangin ng may pananampalataya, kababaang loob at buong pagtitiwala sa iyong karunungan. Naway, hindi ang aming kagustuhan ang manaig, kundi ang iyong perpektong kalooban sa aming buhay. Bigyan mo kami ng pusong marunong maghintay sa tamang panahon. Sa kapag ang sagot mo ay hindi, tulungan mo kaming tanggapin ito ng may pagtitiwala. Sapagkat alam namin ang iyong mga plano ay laging mabuti at para sa aming ikabubuti. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.